Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Ito pong nasa larawan, Senado lalabagin ang konstitusyon kapag basta na lang ibasura ang impeachment case laban kay BP Sara. Senador Pimentel. Senador Pimentel, ito po ang sinabi niya. Kaya ang masasabi ko lang ay hindi naman basta-basta lalabagin ng mga senador ang mga batas tungkol sa impeachment dahil hindi naman niya kagaya sa Kongreso na talaga naman alantaran ang mga paglabag sa batas. Unang-una, kung paano nila transmit ang kaso ng impeachment laban kay Inday Sara. Ano nga ba ang motibo? Dahil lang sa paninira, gusto lang nilang mabilisan na minamadali nila na ma-trial agad, ma-impeach agad si Vice President Inday Sara. Ganyan po ang mga congressman, lalo na ang mga dilawan, lalo na mga makakaliwa. Ganyan po sila. Kaya ito po si Senador Coco Pimentel, hindi niya nga naiisip yan kung paano transmit yan, kung paano minadali sa Senado. Unang-una, ang Senado ay naka-adjourn po, naka-leave po sila. Nung transmit yan at pinasa yan, yan kung impeachment, article of impeachment dyan sa Senado, talagang 2 seconds o 5 seconds, 30 minutes na lang siguro na binigay nila sa Senado. Ngayon, ang pinupukpok nila yung Senado. Ganyan po sila kawalang, ewan ko ba, hindi ko alam kung ano, hindi ko maintindihan. Kaya eto po, bago po natin ituloy ang video, ay welcome po muna sa aking channel. At eto po ang mga video na ang tatlong abogado na si Attorney Panelo, Attorney si Tolentino, ayan, Senador Tolentino at si Senador Coco Pimentel. May kanya-kanya po silang interview na kung paano nila pinaliwanag ang bawat isa sa kanila yung tungkol sa impeachment, kung paano pa ipapasa, kung paano ba may itatalon ang mula 19 Congress hanggang 20th Congress. Ayan po, malalaman po natin kung ano ang mga pagsasabihin nila dyan. Unang-una po, ito. Ayan. Impeachment must be followed immediately. Reading of the articles of impeachment must be followed immediately by the convening of the Senate as an impeachment court. Okay. No debates, no if ever, nothing. Dapat ganun. Hindi. Mali po. Bakit po no debates? Kumbaga unang-una pa lang sisilipin nila kung paano ba pre-process to. Sisilipin nila kung tama ba yung pag-transmit sa Senado at sisilipin nila kung paano ba ginawa at minadali ang impeachment article na to. Mga una pa lang, tingnan nyo, makikita nyo mamaya kung paano ipagpapaliwanag ni Panelo mamaya. Dito kay Pimentel, hindi niya man lang naisip at hindi niya man lang binabanggit tungkol sa pagpasa ng Kongreso papunta sa Senado. Doon pa lang po, may mali na ron. May mali na talaga. Subject to debate. Okay, so for the sake of argument, right, I'm looking at the calendar right now, based on the rules. So June 11 is a Wednesday, may punto kayo, dapat 4 o'clock, walang delays na to, basahin na agad-agad at mag-convene na kayo. Okay, halatang talagang minamadali na talaga ni Coco Pimentel. Talagang iba yung nasa utak niya eh. Iba rin yung nasa talagang hangarin niya. Talagang gustong-gusto lang talagang maisulong at ma-trial agad. Hindi niya nga rin iniisip kung lalabag nga rin siya sa konstitusyon eh. Di ba? Court. June 12 holiday, so you can't convene. Pero technically speaking, if kahit sinedie,
you follow the rules, technically you should be hearing the case June 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 until 30 Monday, the last day. Is my interpretation correct? Correct as to the dates. Unfortunately, we have to give time to the impeached official to file her answer. Oh, wow. 10 days. 10 calendar days. Oh, wow. Kaya nga, ganito nga, Karen. Wala to. Ganito nga, Karen. Nung initial calendar ng Senate President na June 2, June 2, yung initial plan niya, masikip na yun. Oo. Kaya kailangan February. Diyan pa lang, alanganin na sila sa June 2. Pero si Escudero, Senate President Escudero, talagang hindi niya minadali at inurong niya pa sa June 12. Or March nag-start na, so hindi nga nanaig na siya. Kahit yung June 2 masikip na yon, lalo pa niyang pinasikip ngayon sa June 11. So sorry po, June 11 po pala, hindi June 12. Yung calendar days, so let's say you read the charges, June 11 yon. Yes. If you have to give the Vice President 10 days ng calendar days, technically you're giving her, talagang, it's okay, you're giving her till the 27th. 21. No, you said, does it include the weekends? Yes. Or the 10 Yes. pati weekend? Pag sabi ko yung calendar days kasama yung ano. You just count. You just simply count. Wala, hindi to yung ano. So, okay, so on the 23rd, technically, you resume. Hindi nga eh kasi the House prosecutors will have 5 days from their receipt of the answer from the impeached official to file their reply. Oh, yan po. Talagang 5 days po bago pa mag-reply o mag-comment yung mga taga prosecutor. Pero si Sara Inday, si Vice President Inday Sara ay 10 days po na talagang bago siya mag-response o mag-reply sa impeachment. Oh, this is terrible. I mean, technically speaking, the 19th Congress, forgive me for saying this, you're really just show dressing. Well, not really, because that's a very important step. Kaya nga, I will have to insist that we have to convene the court so that so that the presiding officer, the Senate President, can now instruct the clerk of court, the Senate Secretary, in open court session, send the summons to the impeached official. Yun po yun. Very, very important. Tama. But, yun na nga, sorry to disappoint everybody, Yeah. that there will be no trial action. Yes, exactly. In the 19th Congress. Paulit-ulit ko naman sinasabi yan. Even in the original Kasi ang trial pa, dun pa sa July. Kaya nga, hindi pa muna magiging court of action dyan sa loob ng plenaryo. calendar of the Senate President na ginawa ng June 2, ang kanyang trial action, July na, 20th Congress Senate na. Okay, Ayan po, napakinggan nyo po ang salaysay, siyempre, ang interview ni Karen Avila kay Pimentel. Kaya, ito po ang susunod na video. Attorney Sal. Kaya po, si Sal Panelo po magpapaliwanag rin po tungkol dyan sa impeachment na yan. At may hahambing po natin kung tama ba to si Pimentel. At iba naman pong kay Attorney Sal Panelo sa pagpapaliwanag niya na tungkol, kasi po ang issue talaga kung madidismiss ba ang impeachment. At pangalawa ay kung may tatawid ba mula sa 19th Congress papuntang 20th Congress. Yan po yung issue ngayon sa impeachment At nagkakaroon pa po ng kumbaga maiksing araw na lang bago nila maisagawa ang impeachment. Ang kaso, ang impeachment trial ay papunta po pa sa buwan pa po ng July. Wala nga dapat pag-usapan dahil hindi pa nakukonvene. Kaya yung Pero talagang dapat na-convene po talaga para masunod po at walang butas na ang Senado. katanungan na pwedeng i-dismiss o hindi, pinagpapalagay nila na nakonvene na. Doon sa pagsusuri sa dalawang papel ng Kongreso at yung Senado as an impeachment court, kayang patuparin kaagad yung sinasabi ng saligang batas na
immediately or forthwith. Pero dahil nga may isa pang function ito, isang legislation, as far as I can remember, ginusto nila na tapusin muna bago sila umaksyon. That's one. And I don't think that is prohibited by the Constitution. Number two, yung yung impeachment court, bago nila tanggapin ang complaint, gaya ng sinabi ko kahapon, kailangan yung requirement ng saligang batas sa mga impeachment complaint ay masunod. Kailangan constitutionally firm, hindi infirm. Yan. Diyan na po papasok yung talagang totoong procedure at totoong pag-proceed ng impeachment of article of impeachment na ipapasa sa Senado. Yan na po yung sinasabi ni Sal Panelo na tamang procedure at tamang batas na sinunod ba ang tamang procedure ng batas papunta sa Senado. Yan po ang ipinapaliwanag ngayon ni Attorney Sal Panelo na hindi kagaya kay Pimentel, Coco Pimentel, na hindi niya nababanggit yan eh. Na kumbaga iniisip niya agad na labag sa batas pag ipabasura yung impeachment. Hindi niya alam, kumbaga, ewan ko ba kung alam niya o hindi. Sa malamang at malamang alam niya yan na yung pagpasa ng impeachment, article of impeachment ay mali. Nagkaroon ng kabalastugan, pagmamadali na hindi nasunod ang pag-transmit ng pag-proceed ng impeachment article sa Kongreso. At minadali, yun, dun nagkakaroon ng butas ang Kongreso na pagpasa nila sa Senado. Yun po yung sinasabi ni Sal Panelo, Attorney Sal Panelo. Diferensya. Kailangan susundin mo yung pag-complaint is in substance and in form. Yun po yun. At the same time, tatanungin mo rin kung yung impeachment court ay magkakaroon ng jurisdiction given the fact na yung transmission ay may diferensya. Madalit sabi, yung sinasabi ng mga nag-a-analyze na the impeachment court cannot escape from the constitutional responsibility. The litisin will only apply if the grounds na binanggit natin kanina na-comply. Meaning to say, yung complaint has complied with the requirement of substance and form. At the same time, titingnan mo rin kung yung pinail sa yung complaint ay hindi lumalabag sa saligang batas. Kasi sa ayan na nga ba sinasabi ko. Kung yung pinasa nila ay hindi ko ba lumalabag sa saligang batas, halata pong dinaya, kaya ayan po, pinagkakasinungalingan na nila. Hindi nila nababanggit yan. Basta, ito, kailangan makita ang ebidensya ng pangalawang Pangulo. Ganyan lang sila. Puro mga batikos lang, batikos ng batikos. Pero hindi nila, pinagtatakpan nila yung mali nilang ginawa kung paano nila proceed sa Senado. Nag-comply ba? yung batas, dapat isa lamang ang pwede mong aksyonan. Pero ang final kasi, dyan sa House of Representatives, so may problema ka ngayon. May problema ka sa transmission because questionable. In fact, mayroon na nga ng kaso sa Korte Suprema. Di ba nag-file ng kaso si Sara Duterte? Yan yung nirereklamo niya. May laban sila dyan eh. Yun. So madali sabi, yung sinasabi na dapat pag na-transmit yung isang complaint, immediately, forthwith, mag-trial ka kagad. Yun o, pwede lamang kung constitutionally firm yung final at yung pag-transmit. Yung problema nga may question questionable. Parang di valid Tingnan mo muna yun, ayusin mo. At yung sinasabi na sarado kasi utak, kaya ganun. bawalang galang na sa ating mga
fellow graduates ng UP College Cebu. Huwag niyong kalimutan na the constitutional command or order requirement to proceed with the impeachment trial presupposes that there are no constitutional infirmities with respect to the composition of the complaint as well as the transmission of the same. And since my question doon, the Senate, sapagkat hindi pa siya nag-convene, can act to dismiss the same outright kung may diferensya sa tingin nila. Kaya pwedeng i-dismiss yan. Of course, Inday Sara, ayaw, gusto niya. Tuloy tayo. Pero tingnan nyo naman, di ba? Yung paliwanag ni Coco Pimentel, sarado ang utak na talaga namang yun agad ang pinupunto niya na kapag binasura daw ng mga senador na ma-dismiss yung impeachment, lumalabag na raw sa batas. Yung paliwanag ni Coco Pimentel, yan po, pero ito talagang iba po, sa pinakauna pa lang, ang paliwanag ni Sal Panelo, yung unang-unang pag-proceed kung paano isinagawa ang pag-transmit diyan sa Senado. Yun pa lang, may labag na sa batas. Kung nag-comply ba sa Constitution. At pagkatapos niya kung siraan dito kailangan magkaalaman tayo. Kaya ayaw ko ng truce. Gusto ko bloodbath. Pero sa akin na wag na lang ituloy. Kailangan ma-dismiss ang impeachment. Kawawa rin naman si Sara Duterte. Kasi kapag natuloy ang impeachment na yan at na gumulang na ang trial, sigurado ko sa inyo, magngangawa at magrarally yung mga makakaliwa na yan. Eh di, gulo to. Talagang malaking gulo to. Dahil mag-iingay yung mga yan. Kaya mas maganda na ma-dismiss ng impeachment. Dahil napatunayan naman natin, di ba? Kita niyo yung ebidensya niyo. Kasi wala naman talagang ebidensya sa kanya. Kaya yung sinasabi ko, kailangan yung complaint with substance. Anong ibig sabihin ng with substance? Meron kang basihan legal. Eh yung complaint nila, nakasenter doon sa confidential funds na hindi dapat maging ground yon kasi nga, yung inireklamo nila at ebidensya nila na notice of disallowance is not even final. So, admissible in evidence na sasabihin mo, ito, kaya gumawa ng kalokohan yan. Sabi ng COA, disallowed. May notice of disallowance, hindi pa nga pinali. So may problema ka na doon. Pagkatapos yung pang itrinasmit mo, lumabag pa doon sa one complaint within a year. O di dalawa na. O kaya yung Senado, pag nag-deliberate sila at pag-usapan nila yun, at sabihin na, hindi, kaya yata constitutionally infirm ito. I-dismiss na natin ito. So, Yes, Trey. kaya nga yan pa yung sinasabi ni ni SP, Senate President na Chis Escudero. Ang sinasabi niyang pagdidesisyonan ng plenaryo. Ang ibig sabihin ng pagdidesisyonan ng plenaryo, magkakaroon ng botohan yan, mga miyembro ng Senado, yun yung plenaryo na sinasabi ni Chis Escudero. So, ibig sabihin, Attorney Sal, if we're going to trust the wisdom ng Senate kung hindi nga ituloy nila, kung i-dismiss ka nila yung impeachment trial na ito, at least wala silang sasayanging oras and resources ng government to proceed sa Senado ng impeachment trial. Tapos, wala nang makabuluhan kasi ikaw nga, pinaliwanag mo nga, walang Totoo naman. Talaga namang malaking pera ang nakasalalay dyan. Hindi nagagalaw ang gobyerno. Lahat ng tao, at apektado po ang ekonomiya ng bansa natin kapag natuloy ang impeachment na yan. Kumbaga, rally rito, rally roon. Ganun ang gagawin ng mga kaliwa. Puro na lang ngawa ng ngawa. Wala pong patutunguhan eh. Kung hindi pang political process lang po talaga yan eh. Hindi yan pang ekonomiya. Mga problema ng bansa na pagdedebatihan nila. Kumbaga, yung kaso ng mga bansa natin na naghihirap tungkol sa mga disaster.
tungkol sa kahirapan. Hindi po yan eh. Hindi yan ang magiging talakay dyan eh. Ano i-resolve nila? Ang re-resolve nila kung paano makalusot yung ang resolve nila eh paano mawala si Vice President Inday Sara. Ang mangyayari niyan, kung paano nila mapapalusot si Tambaloslos na siya naman magpapalit kay Vice President Inday Sara. Yan po ang mangyayari niyan. Substance, walang legal basis para bigyan ng oras ng Senado itong impeachment trial na ito, Attorney Sal. Sana maintindihan ng mga kababayan natin na nagtatanong bakit hindi dapat ituloy itong impeachment trial, Attorney Sal. Tama Nakakalimutan po nila yung importance ng legal basis para ituloy itong impeachment trial. O kasi ang ating saligang batas, hindi po, nasa saligang batas din natin, nabigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin ng due process? Kailangan sumunod ka sa regla. Ano ba ang regla? Bago ka regulation ng demanda, kaya na di ba yung pag nagdemanda sa piskalya, tinitingnan nila kung may probable cause. Tapos pag sa tingin nila meron, ipapile nila sa hukuman. Ang just mismo, sa saligang batas, tinitingnan na may probable cause ba ito bago ako mag-issue ng warrant. Kailangan dumaan doon sa isang process eh. Hindi basta tuloy-tuloy. O, maliban pa sa sinabi mo, sayang ang panahon. Sayang ang panahon, sayang pa ang pera. Not only that, it is so divisive. It creates schism. Hindi lang po sayang ang panahon eh. Dahil maraming pera na hindi natin alam. Malay mo, ginawang negosyo yung impeachment. Nagkalat ang pera. Pangsuhol sa mga para mag-yes ka, tatanggap ng pera. Ganyan po ang nangyari kay Justice Corona noon. Umulan ng 500 million bawat senador. Palita lang po yan. Ganyan po nangyari. Hindi natin kaya mas maganda na wag nang matuloy ang impeachment na yan eh. Dahil uulan lang din ng pera dyan eh. In fact, it has already created a system or a division sa mga puwersa dyan dito sa ating bansa. So sa halip na bigyan mo ng pansin yung mas pangangailangan ng mga kababayan natin, ang dating sa serbisyo publiko, doon ka magpo-focus sa pagpapaalis mo sa isang opisyal na groundless pa. Pero ang dapat dito... Oo, nakakapanghinayang talaga. 32 million ang bumoto sa isang politiko na hinalal. Pero tatanggalin lang ng isang buhaya at crocodile na politiko dahil lang sa ambisyon ng isang politiko. Diba? Taong bayan ang bumoto sa kanya eh. At ang nakikita pa natin, talagang nagtatrabaho. Nung sa Department of Education pa lang talaga nagtrabaho na. Lumaban sa mga diyan sa mga rebelde. 'Di ba? ng mga tao. Bakit ganyan umarte yung mga Senador. mga sinasabi ko mula sa poll, these senators, big politicians, will never reach their political future on a subject matter that will pull them down. Kasi alam nila na yung taong bayan ayaw sa impeachment kasi nagkaroon na ng survey dyan. Hindi lang survey, etong nakaraang eleksyon. Diyan po sila natauhan. Diyan nila tiningnan muna kung ano magiging resulta ng eleksyon. At diyan sila, kumbaga agos ng isang tubig sa ilog. Nakikiagos lang din yung mga ibang senador diyan na nakita nila kung sino ang mas malakas. 'Di ba? Doon sa resulta ng eleksyon, malamang makikiagos din sila sa daloy ng gusto ng tao. Dito nakasalalay yung mga kakandidato ng 2028, ang karir nila sa politika. Dito nakasalalay yun. Kaya ewan ko lang kung ano magiging kapalaran nila. The results of the election shows Yan na po, 'di ba? Sinasabi niya, resulta ng eleksyon. strongly that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. So, ibig sabihin,
Matatakot sila kapag nagkaroon sila ng pagkakamali dito na hindi pumabor sa taong bayan. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. Proof ng election, Attorney Sal. Results ng election. Ano? Resulta ng nakarang election, Attorney Resulta. Sal. Yung mga kumalaban kay VP Sara, marami sa kanila. Oo, isa pa. Tama. You will fall. Malaking Hindi lang kumalaban kay kay Inday Sara eh. Ang malaking pagkakamali nila, kinalaban din nila yung mga vlogger, pati vlogger pinatulan nila. Yun din ang maling pagkakamali nila. Kaya nasira sila dyan eh. bagsak nila pag ikaw ay pumabor dyan sa impeachment. Kaya ngayon, naghahanap sila ng graceful exit. But having said that, constitutionally, pwede talagang mag-dismiss. Pero kung tatanungin mo si Inday Sara, tuloy nyo, siniraan nyo ako na siniraan para makita ng taong bayan ang pagka-inosente ko. But actually, Madam Vice Presidente, kahit na hindi ituloy yung impeachment, alam naman ng taong bayan na wala kayong kasalanan. Kasi nga, patagal nang tinatalaka yan sa Kongreso, pinakita na kung ano ebidensya lang, hindi naman ebidensya yun. Talagang sinisiraan ka lang, gusto ka lang tanggalin sa Pangunahan sa 2028. Kaya ang tao, kahit na walang impeachment, alam na inosente ka, Madam Vice President Inday Sara. Attorney Sal. Yun, di ba? Unang-una sa lahat, Madam President, wala kang kasalanan. Kumbaga, ang impeachment na to ay talagang pansariling politika ng isang ambisyosong politiko. Yan po ang nangyari. Para sa akin, huwag na huwag ka nang pumayag na ma-impeach ka. Okay na yun. Tama na yun. Dahil sisiraan at sisiraan ka ng mga yan. Pagtutulungan ka ng mga ibang mga dilawan, mga talyanista, mga kaliwa. Yan. Mag-iingay ang mga yan. Lalo lang gugulo ang ating bansa. Kaya kailangan, kapag ka hindi ka na-impeach, dire-diretso na trabaho ng mga senador. Marami pa silang gagawin. Marami pa silang mga batas na kailangan gawin. Gugugol talaga ng oras at araw yung impeachment na yan. Kaya para sa akin, madismiss dapat yan. Ito po, at ang susunod na video po ay para sa pagpapaliwanag ni Tolentino, Senator Tolentino. Masayang hapon po. Long time no hear, long time no see. Ayun, opo. Mukhang nakapag-relax na kayo, Santol. Ito po, talagang dito po, yung mga paliwanag ni Senador Tolentino na napag-debatihan nila dyan sa Senado kamakailan lang. Dito po, ipapaliwanag niya rin na talaga namang maintindihan mo rin matututunan din natin kung bakit hindi dapat tumalon ang impeachment, article of impeachment na mula 19th Congress papuntang 20th Congress. Yan po, nagtatrabaho po tayo. Tuloy pa rin. May session po ako ngayon. Opo. Talagang tuloy-tuloy ang sipag ni Senator Tol. Ayan. Oo. Salamat po. Kahapon nga po, napapanood namin. Ang mahirap lang talaga kasi dyan natin nakita Ang mahirap lang talaga rito kay Senador Tolentino na talaga namang nanggaling siya sa DDS sa mga pamilya ng Duterte. Bumalimbing. Kung bakit naman kasi marami ang nagtakang mga Pilipino at mga tao kung bakit siya pumunta sa alyansa ng administrasyong syempre bangag, di ba? Bakit kasi? Yun yung nagtaka. Kaya yan, hindi ho siya pinalad na manalo dyan sa kamakailan lang na eleksyon. Yung napakagandang debate po nito. Ako, papatango-tango ako Yun yung sinasabing mainitang balitaktakan. At saka matututo tayo, no? Yes. Santol, pakibigay nyo nga po, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, baka hindi naman po napanood yung binabanggit namin. Kayo po, bilang Senate Majority Leader, ano po yung stand ninyo doon sa punto na yung mga gaya ng impeachment, particular impeachment,
na naipasa sa 19th Congress, ang tanong may tutuloy ba ito sa panibagong Senado, Kongreso, 20th Senate o 20th Congress, Sentol? Hindi po. Hindi po ito maitutuloy. Paki-expound po, Sentol. Hindi po yan maitutuloy kasi tinanong ko po yan kahapon, ang atin pong saligang batas, kung ano lang po yung nakalagay sa saligang batas. Opo. Mahigit 30,000 po yung salita, yung kataga sa ating saligang batas, 1987 Constitution, tinanong ko yan, meron ba salitang carry over? Wala. Tama, ibig yan sabihin, po, pag wala, carry over. Walang carry over. Ganun lang po kasimple yun. Pero ang punto niya po, wala din naman daw po nagbabawal, Santol. Kasi hindi po. Ang jurisdiction po is conferred by law or by the Constitution. Ayun, opo. If no opo. jurisdiction is conferred, there is no jurisdiction. No, tama. Kung ano yung wala sa batas, yun dapat ang sundin nila. Ibig sabihin, kapag yung carry over ay wala ron sa batas na yun, walang carry over. Pero wala rin naman daw wala raw daw na nagsasabi na yung pinagbabawal na may i-jump sa sa 20th Congress pagbabasihan na yan ng mga miyembro. Diyan na nila pagdedebatihan yan. Kasi ang gagamitin dyan, yung rules na ng Senado, pagdating dyan, debatihan kung sino ang pagbubutuhan nila. The 19th Congress, Opo. the 19th Congress cannot confer jurisdiction to the 20th Congress. Dahil ang bawat kongreso po ay Kasi kumbaga terminated na po. independent from each other. Maliwanag po yan sa napakaraming Ayun, desisyon tama ng Korte Suprema. Nalilito lang po yung iba. Ang isang kongreso po ay binubuo ng 3 sesyon. Opo. First regular session of the 19th Congress, second regular session of the 19th Congress, and third regular session. Opo. Sa 3 taon po kasi yung Kongreso. Doon sa 3 session po noon, pwede pong ituloy yung bawat sesyon na hindi natapos, yung unfinished business. Pero yung kasunod pong Kongreso, ay independent na po yun. Yung ang ibig sabihin po niyan, lahat ng pending matters, proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. Kailan po yan? June 10. Ayan po, maliwanag na maliwanag. All matters daw talaga. Ibig sabihin, pati na yung impeachment na yan, mateterminate po talaga yan. All matters nababanggit dyan Oho. Ayun namang iba po, yung mga ilang nag-aral din ng batas, sinasabi, bakit sa US Constitution, sa US Senate ay ganon? Ang US Constitution po, pinattern po yan sa British Parliament. Opo. British Parliament po, House of Commons, House of Lords. Ini-elect yung House of Commons, yung House of Lords permanent. Ito yung mga aristocrat. Yung House of Commons, ang nag-i-impeach, at ang House of Lords ang nagtatrial. Ayun. Continuous po yun. Continuing body. Yung House of Lords. Lords. Yung US Senate po, continuing body. Kasi po, every 2 years nag-election po doon. 100 po yung senador, 2 senators per state. Ang naiiwan po ay 67. Ang ini-elect every 2 years ay 33. Yung 2/3 vote na kailangan nila to impeach, kagaya ng ginawa kay President Bill Clinton, yung tinuloy din kay yung isang judge, Judge Porteos, wala pa nagko-quote nito na academician sa Pilipinas, nakakatuloy ng susunod na kongreso so long as they will change the House managers or prosecutors. Kasi po, enough po, kasi nasa 2/3 pa yung mga naiwang senador. Kumbaga yung mga nawala, basta sa sapat po, 2/3 ang bilang ng mga senador. Matutuloy kasi yung natitirang senador ay Yun 67. po. Hindi pa kasi diba? 33 yung ini-elect, 33 plus 67 is 100. Hindi pa kasama dyan yung Vice President na presiding officer, yung siya ang Senate President. So meron silang quorum which is 50 plus 1, 51, at meron din silang legal authority to convict or acquit kasi 2/3 vote din sila na kinopya natin dahil ang 2/3 vote ay 66. 67 sila, may Vice President pa. Sa Pilipinas, ang ating eleksyon ay 12-12. Opo. Yung 12 po ay hindi makaka-constitute ng quorum kasi ang quorum namin ay 12 plus 1, 13, kulang na. At ang 2/3 naman ng Philippine Senate ay 16, lalo kulang. Kulang lalo. So pag nag-adjourn sinidye, tapos na po kami sa June 13, 13. Yung At 30. ang pagtatapos ng Kongreso ay June 30, June 30. Opo. So ibig sabihin po niyan, sa ngayon din sa ating saligang batas, ito po yung wala naman sa US
Constitution, yung convening ng next Congress, yung 20th Congress ngayon, ay 4th Monday of July. So may gap talaga na 12 na lang ang natitira. Meron pa ho ditong hindi napapag-usapang iba. Kagaya po ng pagra-ratify ng mga treaties, ng Senado po ang nagra-ratify niyan, Opo. hindi na kami makaka-ratify ng treaty kasi ang kailangan din ay 2/3. 2/3 ng 2/3 Opo. din sa mga treaties. Kaya Kaso 12 na lang, kalahati na lang. Kaya hindi rin makakapag-ratify. stop na talaga pagdating po ng June 30. Kaya sinasabi ko po, pagdating ng June 30, magkakaroon ng functional dismissal by operation of the Oo. Constitution. Kahit wala kami Sa makatuwid, terminated po lahat ng kumbagay mga batas o mga bill na pinapasa nila pag hindi natapos tinapos nila ngayon marami silang tinapos ngayon bago mag June 30. Yan ang naging priority nila kaya naurong yung impeachment. i-declare, Oho. kahit walang motion, tapos na po yun. Kasama po Pag yung sinabi impeachment. pong tatawid sa 20th Congress, Opo. ano naman ang authority ng 20th Congress? Wala. Kasi po, Wala. stop na rin yung authority ng panel of prosecutors. Nag-terminate na nga yung kanila ring term. Kailangan Iyan kasi yung ayaw na ipaliwanag ni Coco Pimentel. Ayan yung ayaw na matanggap niya na functional dismissal. Wala yan sa bukabularyo niya Hindi niya iniisip yan. Ang iniisip niya lang talaga, may sulong na may sulong, kagaya ng iniisip ng mga nagrarally dyan sa Senado. i-appoint po sila. At meron tayong isang provision na wala sa saligang batas ng Amerika, yung you cannot file a case against the same respondent within a period of 1 year. Wala po nun sa Constitution ng Amerika. At wala din yung salitang forthwith sa saligang batas ng Amerika. Mas kakaunti po ang salita, ang word sa American Constitution at mas marami po tayong salita. Sa Kasi palibasa rito sa atin sa forthwith yung Pangulo ang magdidesisyon kung magkakaroon ng special session para sa plenaryo. Para mabuo. Noon yan pinaglaban nila kay Escudero yan Talagang isinusulong nila yung forthwith na yan. Kaso hindi umubra. Dahil hindi naman trabaho ni Senador President Chess Escudero ang sumunod kay Tambaloslos. dalawang saligang batas, wala pong salitang, lalo sa atin, wala pong salitang carryover. So, Ayun. Senator, dahil sa ngayon, ang dami agam-agam at maraming nakabitin ng mga katanungan sa isipan ng ating mga manonood. Ano po ang aasahan ng ating mga kababayan pagkarating ng June 30? Pagdating po ng June 30 at hindi po ito tapos, dismiss na po yon. Ayun. Dismiss na po yon. So wala na pong jurisdiction si 20th Congress kahit magsasalita sila doon, i-consider nila, wala silang jurisdiction. No, iyan po ang sinasabi na sa gabi, sarado na po ang tindahan. Kumbagay, matutulog na yung mga tindero. Huwag na uhunan yung bulabugin ang mga nagtitinda na sa tindahan dahil sarado na po, gabing-gabi na po. Hindi na nila kailangan i-accept yon dahil wala nga silang jurisdiction. So, So maghihintay na naman ng isang taon para ma-refile kung kailangan yung case. Sa mga nagsasabi naman na kaya pa bang tapusin, siguro po kung talagang gagawin ng Senate President na sa June 11, presentment, pwedeng ituloy. Pero kinabukasan po ng June 11 ay holiday. June 12 naman June 12 yan, Independence na po. Day. Opo. CDJ adjournment ang 13. Pero wala ang 19th Congress, ang buhay po niya ay hanggang June 30. Opo. Kung talagang papaspasan, araw at gabi, 24 oras, ay wala pong imposible doon kung gusto nilang ituloy. Pero yung akin pong teorya, at hindi po ito teorya, back up by jurisprudence po ito. Kasi siguro po, hindi sa pagyayabang, ang pagkakaiba ko po dito, pinag-aralan ko po yung US Constitution at ako po ay nag-bar exam din ng US Constitution. Opo. Nag-bar exam po ako sa New York, kaya medyo kabisado ko po ito ng kaunti. Kaya naman pala na nung nakarang diyan sa Senado sa pagdedebate nila, hindi na bilog ni hindi na bilog ni Hontiveros at ni Coco Pimentel ang ulo ni Tolentino. Kaya naman pala nag-aral din pala siya sa US. Kaya baka hindi nalinlang ng dalawang senador na si Hontiveros at Coco Pimentel, si Tolentino diyan.
dyan sa debate nung nakaraan dyan sa Senado. Nagtuturo din po ako ng constitutional law. Yung huli kong Kaya tinuruan pala. nga ay dyan po sa New Era New Era University. College of Law. Opo, oo. So, ibig ko po sabihin, all pending matters shall terminate upon the expiration of one Congress. So pati po yung kapangyarihan ng prosecutors, pati yung kapangyarihan ng 19th Congress, tapos na pala yun. Tapos na. Tapos na po yun. Kaya kahit po yung Bill Clinton Maliwanag. case, yung Trump case, Tapos na. nag-reappoint po sila ng bagong mga prosecutors. Oho. Subalit may nag-carry over sila sa US Senate kasi nga doon sa mga pinaliwanag ko kanina. Oh, may Pero walang bilang po kasi. na-impeach pa sa US Senate, si President Andrew Jackson at si President Bill Clinton. Although na-filean din ang case, si President Trump. Opo. So, Sa may lahat-lahat tamang po, bilang. ay kasama yung mga judges sa US, ay 19 pa lang hula dyan. Simula po nung 1789 US Constitution. May mga inibigay na halimbawa. Sa isang proper court anya, halimbawa, ikaw ay may kaso, ay nag-resign yung judge. O kaya naman halimbawa, nawala yung judge. Nag-retire. Nag-retire yung judge. Opo. Mapapalitan lang anya yung judge, pero yung kaso mo, Opo. nakadakit lang, nakandun lang Tama daw po yan. Opo. Tama po yun. Kasi medyo Tama, dyan sa korte yan, sa korte, sa Supreme Court yan. Eh ito, sa Senado. Sa Senado, ibang Senado, diba? May sarili silang rules dyan. Pero kailangan sumunod sa batas ng Pilipinas. Diba? jurisdiction na binigay ang batas para dun sa husgadong yon. Ayun. Ang jurisdiction na binigay ng saligang batas natin Opo. ay yung impeachment court para dun po sa kongresong yon. Yung kongreso ng 19th Congress ang nag-file Opo. at yung Senado ng 19th Congress ang impeachment court. Opo. So, wala pong karapatan ang 19th Congress na ipasa po ito sa 20th Congress. Ang nagbibigay po ng jurisdiction ay ang batas o ang saligang batas. Yun. Ano po ang magpiprevent sa 19th Congress na ipasa ito sa 21st Congress o sa 22nd Congress, kung ganun po ang logic ng kanilang pag-iisip. So, patay na po yan. It automatically dies. Kaya po yung term ko po kahapon, functional dismissal. Wala kang gagawin, Dismissal. wala nang gagawin ng respondent, patay po yung kaso. So sa June 30 po, Sentol, Yan po, di ba? Maliwanag sa sikat ng araw at maliwanag sa mineral water na talagang dismissal po. Functional dismissal. Terminate po ang dyan sa 19th Congress. Kaya hindi siya makakatawid dyan sa 20th Congress. Yan yung sinasabi ni Tolentino na maliwanag, na malabong-malabo naman sa utak ni Coco Pimentel, ni talagang isinusulong. wala tayong inaasahan na magkakaroon pa ng mainitang balitaktakan at magkakaroon ng Eh, botohan. baka merong mga abogado di Campanilla na magsalita ng ganyan. Tignan niyo po, pag kami ay nag-expire na sa June 30, kasama po ako at yung mga ilang kasama ko, wala naman po kailangan motion pa kaming i-file na kami ay magte-terminate na ng trabaho. Wala kaming kailangan na resolusyon na si Senator ganito ay nagpaalam na. Wala na, automatic na po yun. There is a constitutional clock. There is a constitutional deadline. The Congress, Di ba? congressional acts, pending business, automatically lapses and dies Lapses. within the same Congress. Lahat po ng Yun, di ba? Ang trial, ang schedule ng trial sa July, samantalang ang sarado ng 19th Congress, ang mateterminate na 19th Congress ay June 30. Ano pa ang aasahin natin, di ba? Terminate na, pero ang trial sa July pa. file ko na hindi natapos, yung talampas ng Pilipinas Oil Corporation, yung talampas ng Pilipinas Development Authority, Opo. yung ROTC bill na hindi matapos, yung Department of Water Resources Management, Department of Disaster Management, tapos na po yun. Pagpasok ng 20th Congress, it has to be refiled. Bagong Back to Kongreso zero. na po yun. Oo. Opo. Back to So, zero. at yun ang pinakamalinaw na sagot na narinig natin ngayon. Tama, Kuya Benny, malinaw, no? malinaw. Wala pong pagkakaiba sa programa nyo. Opo. Pag natapos kayo ng alas 6, tapos na po yun. May programa ng bagong papasok. Oo. Opo. Hindi nyo pwede ka pa pera mong ipa-extend ng producer na kayo uli. Tapos na po yun. May bagong So, programa. ang Wala uli konstitusyon- kayo. Ay, ang hirap naman kasi sa mga taong ipinaglalaban nila porkit ibinasura eh. Lumabag na raw sa batas. Kalokohan. natin is the producer. So yun pala ang malinaw, ano? Hindi, balik ngayon, ang nakikita natin, June 11, yung pinaka critical na sitwasyon, yung sa June No. 11. Eh, pero- Ganun po ba? Tama po kayo, sir. Pero may question din ako Babasahan. dyan. Oho. Yung June 11, sinasabi nila presentment ng panel of prosecutors. Po, babasahin lang, Babasahin. Subalit, ang tanong ko dyan, yung panel of prosecutors can only enter the Senate plenary
when the Senate has been converted into an impeachment court. Yeah. Oh, technically, tama po. Opo. Ganun Hindi ang po mangyari. pwedeng pumunta rin yung mga congressman. Nagpipresent kami rito. Oho. Alam niyo po sa Senado, ang nakakapagsalita lang dyan kung imbitado kayong head of state. Opo. Kung kayo po ay distinguished personality na bibigyan ng parangal, kagaya po Oh, ayan po, maliwanag na maliwanag. Yung mga kongreso na yan, mga congressman na yan, at congresswoman na yan, na kagaya ni Luis Tro, wala silang karapatan magsalita dyan sa plenaryo dahil yan nga pinag-uusapan pa lang. Pinapaliwanag Tolentino. Diba? nung ginawa ko kay Heidelin Diaz na nakakuha ng gold medal. Makapasok kayo doon, nakakit kayo sa rostrum. Yung dating UN Secretary General, yung Prime Minister ng Vietnam, pwede magsalita. Tapos, ang congressman, makapunta lang sa Senate premises, sa plenary, kung meron bicameral conference committee na doon gaganapin. Opo. Kung meron joint session, magkakasama kami. Pero kung magsasalita ka as congressman, kailangan bisita ka. So, ngayon, para ka makapag-present ng articles of impeachment, kailangan hindi Senado yung kaharap mo as plenary. Kailangan kaharap mo yung Senado as an impeachment court. Yun, magkukunbin kayo as Kailangan impeachment court na bago sila makapagsalita. impeachment court. Yes, so parang husgado po yun. Darating na yung mga piskal, yung prosecutors. Naibigay na sa amin yung, incidentally, hawak ko na yung gown, yung robe. Meron na ako nabigyan na. Hindi ko naman nasusukat, baka hindi pa nalalaban yun. So, hawak ko na po yun. Subalit, kailangan mag-oath muna. May proseso yun. Opo. Ang sinasabi kahapon sa mga debate, pwede rin mag-present ng hindi pa impeachment court. Parang mali. Kasi ang kinukuha nilang practice ay yung practice sa US. At sinasabi ko kanina, yung practice sa US baka hindi applicable lahat dahil yung sinasabi ko po, kakaiba nga. Na sila ay may natitirang 67. Tayo ang natitira ay 12 na lang. Subalit, yung ginaya po natin yung US Constitution, no 1935 Constitution, yung kanunahan nating saligang batas, huwag na natin banggitin yung Malolos Convention, o ano-ano. Nung ginaya po natin yan, ang eleksyon po ng senador noon, kasabay ng congressman, ay 8-8-8. 8-8-8, 24 din. Bawat eleksyon, 8 i-elect. Kaya may naiiwang senador noong 1935 na 16. Parang, kumbagay, dalawang 2 years, every 2 years, nag-e-elect ang Pilipinas ng senador. Pero 8 na senador po lamang na mag-e-expired at tatakbong senador sa pagpasok ng ibang Congress, di ba? Tatlong pinaghati po sa 24 na senador dati noong 1937 Constitution. Yan po ang malinaw at maliwanag. Na merong quorum dahil 30 ng quorum at sufficient to convict or acquit. Na bago po yan ang mga susunod na nasa 2/3 pa rin kasi. Yung po yun. Kaya yung mga jurisprudence na sinasabing continuing ay base po yun doon. Halimbawa yung Arnold case, Arnaldo versus Arnold, ay base po doon sa 1935 Constitution na ang eleksyon natin ay 8-8-8. Ngayon, ang eleksyon natin... sorry po. Nasa 1935 po pala. Constitution. 12 every 3 years. 12 senador, kaya... dati po 8-8 lang. Tingko 8. Ngayon, yung every 3 years na national election ng senador, mula 1987 Constitution po yan. So doon sa punto na ang sabi nila, ang Senado ay continuing body, tama, continuing body, pero wala kayong, hindi continuing majority. body po yun, pwede pong magpasweldo, pwede pong maintain yung administrative functions, pero hindi po continuing business. Okay, iba po yun. Yung sa US po, continuing body plus continuing business. Wala kaming continuing business. Kaya minamadali po ngayon yung mga kino-confirm ng CA, Commission on Appointments, kasi matidissolve na kami, mateterminate kami automatically by June 30. Kaya pala yung kahapon na inaapila ng mga kasama niyong senador na mabasa at mabasahin na yung pinangako batay sa kalendaryo, sabi ni Senate President Chis Escudero, ay na-move, sapagkat may kapangyarihan pala Senate President, na-move yung kalendaryo at hindi nga po kayo nag-convene as senator judges at impeachment court, kaya hindi rin po pinayagan na basahin yung articles of impeachment. May question din po doon kasi yung salitang forthwith.
immediately. Na wala naman sa US Constitution. Wala rin. Dito sa harapan ko po siguro 4 ang kopya ko ng US Constitution dito na maluma-luma na. Opo. Nandito po lahat yan. Pero sa US Constitution na mas kakaunti ang salita na walang 2,000 words, ay makikita po natin na wala din yung mga carry-over. Lalo na sa atin, wala yung carry-over. So isa kong malinaw na bagay dito, pagdating ng June 30, dead ang impeachment against BP Inday Sara. Terminated. Dead po yan, pero nakikinita ko po dyan. Siyempre may magsasalita, may nakapag-issue na ng statement. Pagpasok po ng 20th Congress to formalize, meron din siguro, nothing would prevent the 20th Congress from adopting a resolution. Subalit, hindi po sila basta-basta pwedeng magbutuhan to determine whether they have a jurisdiction. Alam niyo po kung bakit? Opo. To do that would also be an exercise of jurisdiction. Wala nga silang jurisdiction eh. Wala nga jurisdiction. Wala eh. May jurisdiction ba tayo? Wala silang karapatan. Wala nga natin jurisdiction eh. Di ba? So lahat po yan ay magiging violation ng Constitution. But nothing can prevent them from issuing a declaration para matapos na. Just like the 19th Congress, kahit po hindi kami ang maliwanag pala, yung mga nagsusulong ng impeachment na yan na may tawid sa 20th Congress, sila pala yung lalabag sa batas. Yan ang malinaw. Di ba? Kaya pagdating ng 20th Congress, yung mga bagong senador, hindi papayag yan. Hindi papayag yan na matrial yan sa 20th Congress. Na doon nasisimula ng trial. Hindi papayag yan. Lalo na si Senador-elect Rodante Marcoleta. Sabi niya, prepare daw siya eh. Prepare na raw siya para kalabanin niyang mga nagsusulong na yung nag-impeach niya. At yari yung mga hindi makakatungtong yung mga prosecutor na yan. Yayariin sila ni Marcoleta. Re-resbakan. Talagang lintik lang ang walang ganti. Kumbaga kay Rodante Marcoleta. issue ng declaration sa 30 o sa 13, June 13, ay automatic na po yun. Automatic na. Pero mas maganda rin, may formal declaration. Kaya po yung ginawa ko po kahapon for documentary purposes sa mga mag-aaral ng batas, pag umakyat ng Supreme Court, yun na po yung nilatag po ni Senator Tolentino. So, sana, wish ko lang, Kuya Benny, may nakikinig sanang magiging senador sa 20th Congress para, nasa minute naman po ninyo, nasa minute po ninyo yan, at saka sa linaw ng paliwanag ninyo ngayon, Santol, ay pwede nga, tama, gagamitin ito sa pagpasok ng 20th Congress. Naniniwala po ako na yung mga sinabi ko po kahapon, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, ay gagamitin ng mga bagong senador. Kung nakikinig si Senator-elect Marcoleta, ay binibigay ko na po sa kanya yung mga footnotes ko para gamitin lahat yun. So, yari sila. Na yung Kaya po, napakinggan po natin ang salaysay ng 3 abogado sa pamamagitan ni Coco Pimentel, Sal Panelo, at Tolentino na talagang yung mga nagsusulong lang naman at mga nagsulong ng impeachment na to na nililin lang ang taong bayan na sasabihin nila ay para sa taong bayan na makita ang ebidensya. May mga senador na elect na depende raw sa ebidensya na dapat daw ang ebidensya. Sa maliwanag at sa maliwanag, puro mga pang-politika exercise, process lang po ito. Kumbaga hindi mareresolba ang problema ng taong bayan dito. Kaya ayaw nilang ma-impeach ang Vice President dahil gugugol talaga to ng panahon at lalaspag ng mga pera dito sa impeachment na to. Kaya hindi rin po natin masasabi, kaya para sa akin, dapat ma-dismiss na tong impeachment na to. Kaya hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.